Pag nanood ako ng ASAP, so nafe-feel ko yung na-imagine ko yung, hala, what if nandyan ako sa ASAP Live? What if nandyan ako sa TV, na papanood ako sa TV? Yun yung pangarap ko talaga dati. Ngayon, natupad. You should be grateful. And paano na-receive mo, maliit man yan o malaki, celebrate it. Kahit maliit man yan, malaki na blessings, you should celebrate it. Kasi you only live once. Part na kami ng pundasyon. Legacy din na yes, yun. yung legacy kaming 12 na yun. Kami na yung yung the doors we have opened. Yes. Na sa kabila ng pandemya, yung na-survive namin. Kasi ang hiling lang namin yun, na sana ma-appreciate ng LGBTQIA+ community yung Drag Race Philippines. Sana tuloy-tuloy na to. Naging mainstream siya. Yeah. Na-shock na lang kami, pati mga straight na guys, mga bata, mga nanay, nagsusupport, nanonood ng Drag Race. Sabi ko, hala, napansin pala kami yung effort namin na those sleepless nights na nung 1 month na yun na taping, yung wala kaming tulog. Sige, go na lang para ma-nail na namin yung with the production, sa mga artists, hanggang sa down to the maintenance. Doon kami yung parang, sige, pagod ng isa, pagod ng lahat, tagumpay ng isa, tagumpay ng lahat. Parang naging family din. Yes, naging family. Kaya naging close ko yung mga staff doon, mga prod staff. Lahat kilala ko silang lahat, sila Mama Lani. Shout out kay Mama Lani, Sir Nene, sila sila Direct Fifth. Ayun, lahat. Mm-mm. Yeah. So, after naman din nun, syempre nag-continue na din yung work nyo outside. Nag-stand up din kayo. Nag-stay na kayo sa Manila. Yes. So, how was that? How did that journey go? After Drag Race, during Drag Race, I was booked and blessed. Then, Davao pa lang, booked and blessed na din si Morgana. Yes. Ayun, naging host din doon, naging stand-up comedian. Part of it, nag-stand up comedian si Morgana ng 2011. March yun, 2011. Then, at the same time, pinag-isa ko yung drag. Kasi doon yung yung strength ko stand up comedian and drag. Nahasa ako ng hosting. Nung lumipat ako ng Manila, during Drag Race, yung promo pa lang ng Drag Race Philippines, lumipad na ako ng Manila. And I decided na magstay dito kasi yun yung dream ko Oo, bata pa lang ako. Sabi ko, gusto ko mag-Manila. Kasi gusto ko mag-work doon. Gusto ko mag-stay sa Manila. Gusto ko maging artista. Gusto kong maging ganito. And, ayun, yun sabi ng Diyos na in God's time, binigay sa akin in God's time. However, during the Drag Race na, may times na, alam mo yung nalaman ko sa fame, yung lumaki yung ulo ni Morgana. Oh, may ganong phase. Yeah, may ganong factor na kasi season namin yun yung season 1 namin yun So, may mga advices na binigay sa akin ng mga mothers ko na hindi ko nasunod kasi nga gusto ko ganito yung decision ko. Wag mo pakialaman, this is my decision in my life. Ganun. Noon that time na yun, unti-unti nang yung parang nag-movie si Morgana, na mandaming endorsement din siya. Yung parang, lumaki yung ulo ni Morgana. Yung parang, na-feel ko yun. At na-feel din ng mga friends na nag-close sa akin. And even my mentors. So, naging roller coaster ride siya. Dumaan ako sa depression. Dumaan ako yung parang, alam mo yung lumabas ng season 2, hala, naka-feel na ako ng parang iba na yung iba na naman ang ifo-focus yung parang na hindi ko siya nabitawan yung bitawan mo na yung Drag Race kasi yung advice sa akin ng mga friends, bitawan mo yung Drag Race kasi ang Drag Race passport yan kung anong next chapter in life mo. Hindi ako nakinig. Parang yung pride. Yes, yung ego, yung pride. Then ayun, dumaan ako sa tawag dito sa pagsubok. Anong pagsubok yung nangyari? Yun. Minsan hindi na ako nabubook ng mga shows. Then naging
Yung every night nagpa-party ako, yung every night alak ko. I meet some mga friends na akala ko, hindi to naman nila akala ko sila yung mga friends ko. Pero may akong mga friends naman nila na nandito sa Manila, they are my true friends. Nandiyan sila Direct Fit, nandiyan sila Kalad Karen, ayan, mga friends ko yan. Sila Paul Montesilio, yung mga isang circle of friends na, yung alam mo yung alak lang, yung akin is, dumaan ako sa alak na may halong bisyong mali. Okay. So, Kasi ayun. yun nga, mayroong mga new friends na hindi naman pala. Oo, naman din totoo. Dahil fame attractive. Oo, those attracted kinds of din eh. Fame yun eh. people. So, kilala, ay, Morgana yan. Tara, sama tayo dito. Tara, ano tayo. Eh, nung that time na yun, nung nalulung ako sa bisyong droga, which is, ano yun eh, parang, yun yung buhay, yun yung era na yun, yung chapter ng buhay ko nun, yung madilim. Yung parang, halapat, ako hindi naman ako ganyan, hindi naman ako sa Davao, I'm not into used to drugs, yung ano eh. Yung pumasok ako dyan, akala ko masaya. Pero hindi pala. Yung parang, ano siya, panandali ang aliw. Akala ko, yung si Morgana na, ay, kilala ako, I'm Lady Morgana. So, I can do whatever I want. Pero yung that time na yun, sabi ko, hindi na ako masaya nun eh. Parang, doon ako nalulung, doon ako pinaglaro ng tadhana. Doon ako na naka-experience ng, parang, nag-hallucinate na ako, parang feeling ko, pinag-usapan na ako ng lahat. Kasi, ang payat-payat ko na, na-shock na lang ako yung pagtingin ko sa isang tao, na akala ko pinag-uusapan ako, pero hindi pala. There was the time na nag-show ako with, that was a roast with Jade So, na, as in, na-high talaga ako, as in, overdosed siya. Oh my gosh. Yun, hindi siya na-overdose, hindi na overdose na, parang, nasobraan. Ako na ugali na Morgana, pag may racket, kahit pagod ako, kahit lasing ako, i-go ko yan. Kasi committed ako niya. Pero that event, nandun na ako eh. Nag-makeup na ako. Kasama ko si James nun, yung entourage ko. Nag-makeup na ako. Pero, yung tumatakbo sa utak ko na, pinag-uusapan na ako na lahat. Doon ako nag-breakdown. Yung isang performance ko na Whitney Houston na I didn't know my own step, hindi ko na, umiyak na ako ng iyak. Iyak na ako ng iyak nun. Sabi ko, hindi ko na itutuloy, uuwi na ako. Tapos nanginginig na yung katawan ko. Grabe. Kasi, ayun pala, 3 araw na kulang kain. Hindi nyo alam. Na hindi ko alam na 3 araw na pala kulang kain. Grabe. So, hindi ko naman sinisisi yung sino yung mga friends nun kasi choice ko yun. Ko yung tahak ng buhay ko yun eh. So, ayun, umuwi ako ng Davao. Nagpahinga si Morgana. As in, 1 month, nag-deactivate ng social media, lahat. As in, namuhay ng simple. Yung binalik ng mga barkada ko yung sigla ko na Morgana. Kasi, nade-depress na ako noon. Basta ang dami ko nangyari ng buhay niya. Yung 2024, yun yung pagsubok ko talaga. As in, 1 year talaga. Parang life lessons. Oo, life lesson ko yung dumating si Meme. Bumalik na ako na Manila nung June 2024. So, akala ko kaya ko nang lagpasan yun. Yung pagiging Yung phase na yun. Oo, yung phase na yun, yung episode na yun na okay, titigilan ko na to. June. Nagyaya din yung mga barkada. Bumalik na naman ako dahil. Pabalik-balik. Sawang-sawa na yung mga friends na sa akin mag-advise na. Sabi, buhay mo na yan. Tahak mo na yan. Nung dumating, nag-message sa akin si Meme Vice na, pwede ka bang mag-set sa Vice? Pero doon na ako yung, eto na yung episode na, yung buhay ko na, titigilan ko na siya kasi, meron pa palang Meme Vice na, Nagtitiwala. oo, yun yung episode na, thank you Lord, kasi binigyan ako ng second chance na to prove to everyone na kaya ko lagpasan yun. Ayun, nung pumasok ako,
sa Vice, ayun, nakilala ko sila Miss O, yung mga best friends, sila Kuya MC. Ang payat ko noon. As in, Struggling talaga. struggling. Tapos, yung ayun, sabi ni Meme sa akin, meron ka bang piyesa na masaya? Gusto ko masaya ha, ganito lang. Sige, Meme. Pero yung mukha ni Meme sa akin, parang, ayaw niyang kausap. Kasi ang payat-payat, ang feeling ko alam na niya, yung ngayon, yung thank you kay Miss O na, yung sabi niya, pigilan mo na yan. Kasi ayaw ni Meme ng ganon. Ako din, alam ko din na ayaw ni Meme talaga ng ganon. With the help of the Vice Comedy Club family, dun yun Tissue po muna tayo. sige, go. Dun yung dun yung happiest moment in my life na, hala, may pamilya pala akong, ito yung tunay na pamilya ko, dito yung bahay ko. Hindi ko makalimutan yung pina-perform ako ni Meme ng isang number. Sabi ko, perform ka ng isa. Sige, go. Madaling araw na yon. So, na-shock ako, nandun yung mga drag race. Nandun si Silhouette, andun yung mga drag queens na mga baguhan. Perform ako ng I Wanna Dance. After ng performance, palakpak sila. Sabi ko sa self ko, alam mo, Queens, this is my home. This is my home, Vice Comedy Club. Masaya na ako dito. Ayun. Ang ganda. Nung nag-message si Meme Vice sa inyo, hindi niya pa alam na Hindi ko alam kung struggle kayo or what? Hindi ko alam. Okay. Hindi ko alam kung alam niya yon. Pero one thing's for sure na yung nag-message na pwede ka bang mag-set. So, opo. Yeah. Sabi niya, regular ha. Grabe. Sabi ko, okay, go. Baka yun din yung time po na parang, okay, ready na kayo. Oo. Pagdaanan nyo na siguro nakapag-reflect na kayo. Oo. Ngayon this year, sabi ko, yung pumasok na ako nung grand opening, sabi ko, tuloy-tuloy na to. Ayoko nang balikan kung ano yung dark moments ni Morgana. Ano na lang siya. Lesson. At saka, hindi ko siya tinambayan, hindi ko siya pinakasalan, pinagdaanan ko. Yes. Ang ganda nga din po ng ginawa nyo na nung, yun nga, na-reach nyo na yung parang peak nung intensity nun. Yes. Nasabi nyo, okay, hindi na. I have to step back. Tapos Yes. balik muna kayo sa kung saan yung roots nyo, sa family nyo. Yes. So, ang nakaka-proud din po yun. So, grabe, ang galing din. Ang strong nyo kasi yun, nagawa nyo yun. Oo, yun din ang sinabi sa akin ng mga friends ko na, huy, bihira lang ang mga taong bihira lang ang tao na tumakas ng ganyan. Kasi, pag once na napasukan mo yan, mahirap takasan. Pero sabi ko, kasi yung ang pinanghawakan ko lang yun is, gusto kong, may goal pa ako sa life ko na, kailangan kong mabuhay, kailangan kong magsipag, kailangan kong magtrabaho kasi kailangan kong magkabahay dito sa Manila. Kaya gusto kong mag-artista ulit, gusto kong ulit. Ayun, ngayon, nung nasa Vice na ako, tuloy-tuloy na ang blessing. Yung bumalik, nag-bounce back ulit si Morgana, yung I become a host na sa mga viewing parties, ng mga drag race, tapos pinukuha na ako as mga endorser, ganyan, actor. Yes, na may upcoming na akong movie na Pero yung ko, at least na-learn ko na, pag once na nasa entablado na, pag once spotlight na, dyan lang yan ha. So, pag wala na sa entablado, okay, balik tayo as Maki tayo. Hindi ko pinag-isa yung Morgana at saka Maki kasi iba yun sila eh. Parang alter ego, gano'n. Yes. Si Morgana kasi, pag nasa Morgana sa pinapalakpakan ka, pero pag at dating sa backstage, ikaw ka as Maki ka. Kaya doon ako na-humble nung pumasok ako sa Vice Comedy Club. Na-humble ako nun. Ang ganda po. Tsaka kaya din po ba yung pronouns nyo, pag naka-drag, Yeah, she and her. Yes. Pero as Maki. He and him. Yes. And interesting yun for me kasi hindi nga lahat ganon. So why did you choose to do that? Kasi naman, si Maki, as lalaki talaga siya. Bakla siya, pero
he and him yung ano niya, yung pronouns niya. However, pwede naman, pag nakadrag naman ako, she at saka her. Pero pag ako, nakadrag off, tinawagan ako ng sir, wala mang problema sa akin. Wala, no case at all. Pag tinawag akong, mas okay nga, pag naka-autodrag ako, tinawag akong ma'am, ay ganda. Di ba? Ay perfect yan. Deserve. Yeah, deserve. Ganon. Ayun. So, What's your question pa? Charas na. Next question. Next question tayo. What about, naman, love life naman tayo. Ngayon, nasa stage ako na getting to know pa kami. Yan, pero single pa. Pero I consider myself single pa. Pero may akong nahanap na isang guy na din siya, part din siya ng LGBTQIA+. Pero getting to know pa kami. Okay. Oo. And open din kayo to be with a bi person. Yes, open naman ako sa bahay. Wag lang babae, Diyos ko. Iba talaga pag nakakita talaga ng kuweba, ganyan. Ayoko ng ganyan. Mga Batcave Chares! Gusto ko yung mga mas open ako sa mga bisexual, sa mga gays. May gays naman na Borton na gays, may mga bisexual. Open ako diyan. Hindi kasi ako sa mga straight. Mas ako sa kapwa kong LGBTQIA+. And then basta more on personality, hindi nyo naman iniisip kung bi ba or like mask or wala namang ganon. Kung fem, depende sa mukha ha. Okay. Kung may itsura, okay yan. Pero kung fem na hindi masyado, girl, barkada lang tayo, girl, ganon. Okay na to, friendly. Friend zone, ganon. Friendly lang tayo, best. Ganon lang siya. Okay po. And then sa hobbies naman, since sabi niyo ba, di ba, HRM, and you love cooking, anong mga kinds of dishes ang gusto niyo namang Ako, isa din yan sa dream ko, yung maging vlogger na puro cooking lang. Oo, tapos nakadrag. Kasi never pa dito sa Pilipinas na may drag queen na nagba-vlog na nagluluto. Oo nga. Oo, yung isa din yan sa dream ko na step by step lang. Kung meron mag-offer sa akin ng mapuproduce ng gano'n, go. Alam niyo na po. Alam niyo na ha. Alam niyo na, Diyos ko. Ayun, siguro kung unang vlog ko yan, paborito kong pagkain, sinigang na baboy. Oo, sinigang na baboy. Food talagang Yes, Filipino food na, hindi yung, may sinigang mix na may may kalamansi, may siya, patong-patong siya na asin. Oo. Kasi idol ko si Judy Ann Santos. Yes, kung nagluluto din siya. Yes, idol ko yan. Diyos ko, yung dati pa yung RPN9, yung may inchik na nagagano na. Nakakahina. Nagmumura ba siya? Gusto ko yun na vlog. Yun, sana matuloy. Kasi sana. Hopefully, in God's time. Tsaka first one din. Yeah. Do that. So, yes. Tsaka, ayan, isa din sa dream ko at saka golden, kung pagbibigyan ako ng pagkakataon ng Diyos na makapag-aral ulit. Ayan. Anong course naman ang kukunin nyo? Lapit na sa pagluluto, culinary na, para diretso na tayo. Medyo pricey, pero kung mayroon, kung may pagkakataon, why not? Kasi naman, ang pagiging performer, hindi yun forever eh. Hindi forever drag queen ka lang. Hindi forever na stand-up comedian ka. Hindi forever na host ka lang. So, dapat may fallback ka. So plan nyo bang magkaroon ng sariling restaurant or something? Yan, if ever. Di ba? Why not? Yan, claim ko yan. Kung may restaurant na na ganun. Business, no? Business na ganun. Pero ako, hindi ako sa business eh. Mas PR ako eh. Mas PR ko kaysa sa negosyo. Okay. And then, paano naman kayo napunta sa pagiging financial advisor? Ayun na nga. Napunta ako sa financial advisor nung yung before pandemic, dahil sa mentor ko din, si Manay Kinita. Kasi sabi nga niya na kailangan mo mag-insurance, kailangan kumuha ng insurance. Ako naman din, as a gastoserong person, hindi ako naniniwala dyan sa insurance na yun. Pero alam mo, importante sa lahat ng mga viewers natin, importante mayroon kayong life insurance. Kasi tomorrow is not a promise. Yeah. Hindi mo alam kung anong sa buhay mo. Kasi pag once na pumikit ang mata mo at pantay na ang paa mo pag natulog ka dyan at hindi ka na nagising, anong maiiwan mo sa pamilya mo? Oh. Kasi yung ibang mga tao, pag sinabing life,
allergic sila sa life insurance. Ay, babayad naman kasi pag namatay, may kukunin. No, it's not. Pero meron kasing life insurance sa akin na in-offer sa akin ng ano ko ng mentor ko sa Sun Life Grepa na ano siya, at the same time, may life insurance ka, may kukunin yung pamilya mo pag namatay ka, at the same time, pwede mong i-withdraw. Savings mo din siya. Pwede ka mag-withdraw sa life insurance. Ay, oo nga. Kaya nainganyo, until now, nagbabayad pa ako ng life insurance ko ngayon. Yes. Kasi for my protection, at the same time din, para din sa future ko. Para sa future ng Family din. Sa family din. Para sa future ng pamangkin ko. Ganun. Love it. Ako din po, merong life Yes. insurance. Super Diba? yan, very, maturity. Kailangan natin yan. Adulthood. Ganun. Yes. Mas bongga pang, mas bata pa, mas mayroon kang life insurance, much better. True. Kaya yun, in-invite niya ako pagiging financial advisor. So nag-exam. Three strikes before ko pa before naging financial advisor ako. 3 strikes, ulit-ulit na exam. So ang mahal pa nung exam fee na yun, Diyos may ko. fee pa din. Oo, may exam fee pa, may review pa yan. Diyos ko, ang mahal. Sabi ko, okay lang yan. Naging Go. worth it naman. Naging worth it. Yung naging financial ako, na-code ako ng March 12. March 13, lockdown. Oh my God. Saklap, So, online. Oo, totoo. Tuloy pa rin. Tuloy pa rin. Wala akong sales nun eh. As in, wala talagang sales. So, kabado na ako kasi walang sales. Ang una kong kinuha na life insurance, yung kambal kong pamangkin. Oh. Sa kinuha ko din. Tapos meron akong friend din, madam din namin na friend sa Davao, kinuha ng life insurance. Ayun, yung anak niya. Ayun, hanggang sa meron akong sales, may commission na, mayroon ako natanggap. Yun. So, that time na yun, hindi ko naasikaso na yung mga Kasi nagda-drag pa din Oo, kayo. kasi yun yung passion ko, yung entertaining. Yun yung passion ko talaga as drag performer at the same time din a stand-up comedian and host. Then artista na din ngayon. As a local artist, then soon naman as a vlogger at saka or kung may i-offer din sa akin ng mga mga network, walang problema yan. Ayan. Ano pa po yung mga goals nyo in terms of that naman? Goals ko ngayon, Yeah, as a drag performer. goal ko as a drag performer, yung makita lang hindi lang sa Drag Race Philippines sa makita ang mga drag queens, pati din sa sa movies, sa teleserye, sa sa mga variety shows, na sana may isang drag queen yan na claim ko din na may isang drag queen na mag-host dyan sa isang variety show na regular. Tapos, ayun, hindi lang din sa akin din, para din sa lahat ng mga queens, especially mga provincial queens na nasa Visayas, Mindanao, na, ayun, the doors have opened na yung season 2 at season 3, meron ng mga provincial queens, meron may Kiana tayo na from CDO na nag-first runner-up, na isang din siyang regional queen. Yung, alam mo yung, mapansin na naman ang mga Bisaya, mga Mindanao. Ganun. Yun talaga yung isa sa goal nyo. Yes, na mapansin ang isang probinsyana na kipagsapalaran dito sa Manila. Yes. Tsaka yun din kasi yung most of the TV networks, yung mga agencies nandito sa Manila. So Yes. parang ang hirap din na syempre puntahan lahat ng nasa provinces. Oo, alam mo yung na-remember ko yung bata ako na pag nanood ako ng ASAP, so nafe-feel ko yung na-imagine ko yung, what if nandyan ako sa ASAP Live? What if nandyan ako sa TV na papanood ako sa TV? Yun yung pangarap ko talaga dati. Na yun natupad. Yes. Na parang, di man ako napanood sa isang variety show, pero naging Movies. ko sa movies, napanood ako sa Drag Race Philippines, Yes. nag-guest ako sa Showtime, ganun. Suki na ako ng Showtime nung pag si Meme Vlog, in-invite kami ni Meme, ayan, dyan ako, yung parang ganun. So, dami kong na-meet na classic tao. Yes. Yung sa acting din, interested din ako to know kung paano naman kayo napunta doon. Like, After Drag Race Philippines, may nag-invite sa akin na talent scout
na nag-text sa akin na kalimutan ko ang pangalan niya. Diyos ko, siya lang. Basta under, shoutout na lang sa'yo. Diyos, sa Black Sheep. Sa Black okay. Sheep. Tapos, under the direction of Direct Dwayne Baltasar. Yes. That is Third World Romance na pinagbidahan ni Charlie Dizon. Charlie Dizon and Carlo Aquino. So, ang role ko niyan is yung baklang kanal. Sa kami hindi kami biological brothers ni Kuya Carlo. Kami parang inampon kami ni Mama Iya. Andiyan si Mama Iya. Kasama ko yan sa movie, si Iya Mina. Ayun. Doon yung first break ko. Yung first break ko talaga. Mainstream. Mainstream. Sabi ko, shit, Love it. tawag dito, Star Cinema. Yes. Pagkatapos, Black Sheep. Sabi ko, okay na. Sabi ko, kontento na ako nun. After nun, in-invite din ako ng isang movie na din. 3 Days and 2 Nights in Poblacion. That was pagdebidahan ni Barbie Imperial, Jem de Guzman, at saka ni Jasmine Curtis. Ako naman yung best friend ng dalawa, babae. Mhm. So, as a drag din ako nun. Ay, ang happy. Then, yung next na pinagbidahan, as in main role na ako, pero siya, indie film. Mhm. Not as One Day League na direction yun siya ni Direk Eugene Torres. Shout out din kay Eugene. At saka shout out din kay Direk RC De Los Reyes yung sa 3 Days and 2 Nights in Poblacion. Ayun, sunod-sunod, yung 2024 na yun, masaya naman, may masaya pero may malungkot. Yun, that is a roller coaster ride ni Morgana. How was it naman being on the set, acting na? How was the experience for you? Na natupad yun na yung pangalan niyo? Ako wala akong workshop nun eh. As in, ako lang yung walang workshop kasi internalize ko na yung script. Okay. So, yung script, yung tatlong movies na yun, puro side lang siya, side role, short role lang. Yung dalawa. Pero siya, support lang. Pero yung storya niya, pamprobinsya. So, pasok sa akin. So, wala na ako mani-mani. Ikaw na yun. Ako na to, mani-mani ko na yan. Go na. Pati yung pinagbidahan ko din yung nung One Day League. Probinsyana din siya nun. So, okay. So, parang pasok na pala ako sa row na ganyan. So, Kinukwento niya lang din yung buhay niya. oo, kinakwento ko na yung buhay ko. Yung buhay ko kasi is masaya lang. Yung masaya lang. Yung, gusto ko yung environment ko pa. Ayokong walang malungkot. Kung malungkot man ako, babawiin ko yan sa saya. Kasi ayokong malugmok na sa lungkot. Tama na yun eh. Gusto ko masaya na. Yung balik tayo, chika-chikahan, wala, pros kagagahan, ganun. O lasing-lasing lang, basta walang halong droga, ganun. Ganun na ako ngayon. Yun yung yung gusto ko ngayon. Sana din po eventually, kayo naman mag-lead sa mainstream naman. Yes, diba? sana gusto kong isa din yan sa goal ko na maging bida sa isang mainstream na. Yeah. Sana naman, parang doon na rin naman papunta. Yung steps, di ba? Yung steps lang. Step by step lang. Ayun, napapasalamat ko kay Meme kasi yung parang binigyan kami ng chance na parang kami, mga LGBTQIA+, inangat kami. Mhm. With the help of the Meme Vice, ganda. Yes. Tapos hindi lang siya amo para sa akin eh. Isa siyang nanay para sa akin. Oh. Naturing ko siyang pangalawang ina. And of course, yung mga seniors ng Vice Comedy Club, tinuturing ko silang kapatid, tunay na kapatid, nanay, meron akong yan, sila Nanay Petit, sila Nanay Pepay, si Ate Negi. Lalo akong na-inspire kay Ate Negi. Alam mo dumaan din sa pagsubok sa Ate Negi sa droga. Pero nalagpasan niya. Doon ako na-inspired na, Kaya pala. Kaya ko to. Kung kaya ni Ate Negi, kaya ko to. Mhm. Kaya Ganda. So yung, naman, advice nyo naman, yes. para sa mga tao na, kung gaano ba ka-important yung personality din, pagdating sa drag industry, drag world. Kasi ang pagiging drag queen, siya eh, fantasy sa amin eh. The art of drag is, that is an art na you have to express yourself through lip sync, through this look. Kung malungkot ka, ito yung look mo.
O ito yung malungkot yung performance, ito yung kung masaya ka, ganito. Kung angat naman yung ang kung gusto mo maging anak, ganito yung look mo. Ganyan na siya. It's an art. Hindi siya, drag is not a crime, it's an art. Ngayon naman, base naman sa sa question mo, importante talaga ang magandang ugali as being a drag performer. Kasi producers are everywhere. Yeah. Napagdaanan ko na din yan na shout out kay Direk Ichi. I love you, Direk. Yung may times ako yung kalakihan ng ulo ko, yung lumaki yung ulo ko. Na nagtanong lang si Direk Ichi na, Morgana, kamusta ka? Huwag mo akong kausapin, Direk. Kasi stress na ako noon eh. Basta meron yung ayoko nang ihapahaba. May episode noon na stress ako, pero tawag niya? Nag-chika ko ng hindi kaaya-aya si Direk Ichi. Na which is na-hurt si Direk. And kinausap niya ako. Alam mo ba, ikaw lang nakakaganyan sa akin in 20 years ago. Oh my God. So, ayan yung kakalat yan eh, sa production. Yes. So, mas okay na nang hindi ka magaling, pero mabuti kang performer, mabuti kang artist. Mabuti kang tao. Mabuti kang tao. Kaya ako nag-sorry ako kay Direk. I'm so sorry, Direk. Hindi ako to. I'm so sorry. Kaya, yung that time na yun, pinatawad ako, you know what? You should find yourself. You know yourself more. Ayun. Ngayon, nakilala ko na yung sarili ko. So, ako yung kailangan mong, advice ko sa mga queens na gustong mangarap na maging isang celebrity. Just live. Kung ano mang problema sa life mo, pagdating sa trabaho, just leave it. Balikan mo na lang pag tapos ka na sa entablado. Ayun. So, wag mong isabay yung personal life mo sa work. Kasi, yan yung nakakasira ng career. At saka, balikan kung sino yung taong tumutulong sa'yo. Yung mga taong napaka-importante sa buhay mo. Balikan mo sila. Kasi, pag once binalikan mo sila, at iangat mo yan sila, yan yung pinakamasayang parte ng buhay mo. Yung binalikan mo sila, mga kaibigan mo, yung totoong kaibigan mo, tapos sabay-sabay mo silang iangat. Kasi umangat ka na eh. Sabi, yan yung ginawa ni Meme Vice. Yeah. Nasa tuktok si Meme Vice, lahat ng mga mahal niya sa buhay, sabay-sabay niyang inaangat. Tapos, pag ginawa niya yun, aangat din siya. Aangat din siya. Kayo. Yes, sabay-sabay kaming umaangat. Ganun. And you should be grateful. And anong na-receive mo, maliit man yan o malaki, celebrate it. Kahit maliit man yan, malaki na blessings, you should celebrate it. Kasi you only live once. And you should treasure and cherish it with all and always pray lang din. Kasi walang pag nasa sayo ang Diyos, pag nasa yung sa gilid lang ang Diyos, mag-guide ka sa tamang path eh. And of course, kung sa mga sa mga taong na-depressed, ma-advise ko kung kayo na atake ng depression, anxiety, just talk to God. And of course, talk to the real friends. Hindi yung mga friends na nakilala mo lang, na nasabay mo lang sa isang samahang masasaya, pero pagdating sa dagok ng buhay mo, wala sila. You should know your friend. You know your worth, know your friends. Know your circle. Mas okay yung circle na maliit kaysa malaking circle mo, pero tinatry or ginagago ka lang. Ganon. Ayan. Very wise words from Lady Morgana. Yes, and Thank always you so smile. much. Smile. S-M-I-L-E. See miracles in life every day. Love it. Lady Morgana 2025. Yes. Yes. Thank you so much po for sharing your you. story and yung words of wisdom. Uy, ngayon na itong redemption. First time yung mapanood yung redemption ko. Ito yung redemption ko talaga. Thank you po. Yes. I'm sure madami may inspire pa na iba. Yes, salamat. And I'm so glad to meet this phase of your life then. Yes. Thank you. Maraming salamat Good po. night po. Thank you. Sweet dreams.
Yeah.